Glenn, mga tol, tama na. Maawa naman kayo. Kaibigan natin siya. Tarantado ka pala eh. Laruan lang natin yan. Ano pang hinihintay mo? Manonood ka na lang ba? Ha? Bakla ka ba? Ano? Titikman mo o ipuputok tong baril sa bungo mo? Tama na. Ang sakit. Demonyo ka. Alagad ka ng dilim. Pinatay mo sila. Ako? Mamamatay tao? Ano bang ginawa ko? Wala naman, di ba? Malabo ba mata mo? Hindi mo ba nakita, Glenn? Yung mga insektong pumatay sa kanila at nalason nga sila, di ba? Pero alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Napakatapang mo. Umaaray pero palaban ka pa rin talaga. Ayan, hawakan mo to. Ito kasi magliligtas sa'yo sa labis na takot at sa sakit na nararamdaman mo. Kamatayan. Hindi ka na masasaktan at mahihirapan kasi wala ka nang mararamdaman. Taon 2009, Bicol. Alas 7 ng gabi, habang naghahain si Lola ng hapunan, ay panay na rin ang tawag niya sa kanyang apo na si Zoe. Greg, mabuti pa ipuntahan mo na sa kwarto niya para na namang bingi. Baka meron na naman kung ano nakasalpak sa kanyang tainga. Siya, sandali lamang at pupuntahan ko. Baka naman nakatulog ulit. Dali-dali namang tinungo ni Lolo Greg ang kwarto ni Zoe. Kumatok muna siya bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Zoe, apo. Aba, nasaan ba yon? Mukhang nasa galaan pa yata. Nako, siguradong magngangawa na naman si Mrs. Ay, tatalikod na sana ang matanda nang bigla namang lumabas ang dalaga na nakatapis ng tuwalya mula sa kanyang banyo sa loob ng kanyang kwarto. Ay, palaka! Ay, Lola naman nakakagulat naman po kayo. Ay, pasensya ka na. Malay ko ba naman na nasa banyo ka? Akala ko'y gumala ka na naman ng hindi namin namamalayan. Ay, kakain na. Magbihis ka na at umiinit na naman ang ulo ng lola mo. Sige po, susunod na lamang po ako, Lolo. Agad na bumalik sa kusina si Lolo Greg at maya-maya naman ay lumabas na rin ang kanilang apo. Gulo-gulo pa ang buhok noon na humarap sa kanyang lolo at lola sa hapagkainan. Oo, ano ba naman at kakain ay ganyan pa rin ang itsura ng buhok mo. Huwag niyo na lang pong pansinin ang buhok ko, Lola. Mamaya na ho ako magsusuklay at iboblower ko pa yan. Isa pa, sabi po ni Lolo, bilisan ko kaya... Ay, bakit ba ako nagpapaliwanag? Kumain na nga lang po tayo. O ayan po, ulam. Lagyan ko na po kayo at syempre, ang maganda kong Lola. Gusto niyo po bang sabawan ko ang kanin ninyo? Ang pango. Amoy na amoy yung kalamansi. Ang sarap talaga magluto ng lolo at lola ko. Saan na naman ba ang punta mo? Naligo ka ng ganitong oras. Saan ang punta? Lola naman. Porke ba naligo ako ngayon, iniisip niyo na agad nagagala ako? Hindi po ba pwedeng naiinitan lang? Tsaka, hindi po kaya ako nakaligo kanina. Sus, hindi raw nakaligo. Nag-computer at nag-cellphone ka lang naman maghapon. Akala mo naman ay may iba ka pang pinagkakaabalahan. Ewan ko sa'yo. Ay, Lola naman kasi, ayaw maniwala Huwag ka na magpalusot at basang-basa ko na yung mga kilos mo. Saan ang lakad mo? Makikipag-inuman ka na naman. Nako, sinasabi ko sa'yo, hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nakikita ang hinahanap mo. Kung ayaw niyo po maniwala sa akin, wala naman po akong magagawa. Basta ako wala po akong lakad ngayong gabi. At, inaantok na nga po ako Apo, huwag mo sanang isipin na wala kaming tiwala sa'yo. Alam ko naman na mabait kang bata at alam mo kung anong ginagawa mo. Ang totoo niyan, nag-aalala lamang kami ng lola mo para sa kaligtasan mo. Ang daming kaso ngayon ng rape. Kahit nga yung mga nag-iingat at nasa bahay lang ay nabibiktima. Paano pa kaya yung... Yung katulad ko na lalaki ang mga kasama at kaibigan?
Lolo, Lola, alam nyo, mas ligtas ako kapag kasama ko sila. Isa pa, pumipili naman po ako ng kaibigan. Matitino ang mga yon, kaya wala kayong dapat ikabahala kapag kasama ko sila. Isa pa, matalino po itong apo nyo. Hinding-hindi nila ako maiisahan. Kayang-kaya kong protektahan ang sarili ko. Sana nga, Apo. Sana nga ay kinikilatis mo at wala kang kaibigang demonyo. Alam mo, sa tuwing may lumalapit sa akin para magpabarang ay karaniwang biktima ng rape o di kaya naman ay mga babaeng hindi pinanagutan ng nakabuntis. Mga nakakaawa kaya naman hindi ko sila matanggihan. Nakikita ko ang galit at takot na kanilang nararamdaman. Kaya kung meron man akong hinihiling sa Diyos sa kabila ng mga kasalanan ko, ay ang hindi mo pagdaanan na nangyari sa kanila. Isa pa, isipin mo na lamang ang sakripisyo ng nanay mo para sa'yo. Ay, si nanay? Wala namang pakialam sa akin yon. Wala namang ibang alam yon kundi magpadala ng pera. Bilang na bilang ko nga sa kamay kung ilang beses niya pa lamang akong kinumusta eh. Kung sa bagay, masayang-masaya na siguro siya kasama ng mga anak ng among inaalagaan niya. Apo, huwag kang magsalita ng ganyan. Ginagawa ng nanay mo ang lahat para sa'yo at sa mga kapatid niya na may kanya-kanya ng pamilya na umaasa pa rin sa kanya. Sabi niya kapag tapos na ako magkolehiyo, uuwi na siya. Pero ano nangyari? Hindi niya maiwan-iwan yung mga alaga niya kasi naaawa siya? Ako, ni minsan sa buhay ko hindi ko naalala na inalagaan niya ako kapag nagkakasakit ako. Nakasama ko siya sa espesyal na araw ng buhay ko. Kasi wala naman siya. Busog na po pala ako. Excuse me po, Lolo, Lola. Zoe, sandali. Hayaan mo na lamang siya. Kita mo namang paiyak na ay dadakdakan mo pa. Yan, kaya namimihasa sa katigasan ng ulo yung apo mo. Lagi mong pinagtatanggol. Ay, hindi ba dapat mas intindihin niya nanay niya? Pasalamat nga siya't nasusunod lahat ng gusto niya. Sa edad niyang yan, ni minsan hindi niya naranasan na maghirap at umiyak dahil walang pagkain, bagong damit, sapatos o kung ano-ano pa. Bago sana siya magdrama ay, tumigil ka na. Ang dami-dami mo naman kasi laging sinasabi, paulit-ulit na lang. Ay, hindi na tuloy nakakain na maayos yung apo ko. Nakasimangot ang muka ng dalaga na pinagmamasdan ng sarili sa salamin habang siya ay nagsusuklay. Ay, bad trip talaga. Nasira tuloy ang gabi ko. Teka, ano kayang ginagawa ni Lucas ngayon? Matawagan nga. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang matalik niyang kaibigan na si Lucas. Mula elementarya ay yun na ang kanyang kasakasama. Hanggang sa sila ay nagdalagat binata na, ay palagi yung nakabuntot sa kanya, lalong-lalo na kapag umaalis sa gabi ang dalaga at gigimik. Ayan, sagutin mo bakla. Hello? Oh, napatawag ka. May problema ba? Wala naman. Nabuburyong lang. Nakaka-bad trip dito sa bahay tsaka maghapon na ako nakahiga rito. Gusto ko sanang... Alam mo na. Ano, sasamahan mo ba ako? Sige, alangan naman gumala ka na naman na mag-isa. Baka mamaya kumapano ka pa. Siya nga pala, magpaalam ka sa lolo't lola mo para hindi ka pagalitan at hindi mag-alala sa'yo. Meron bang tatakas na nagpapaalam? Ikaw talaga? Para namang hindi mo kilala ang lola ko. Hindi ako papayagan noon. At saka, naligo pa lang ako kanina, pinag-iinalaan niya na ako. Sige na, maligo ka na. Naamoy na kita eh. 9:00 ng gabi lalabas ako. Kaya dapat nandito ka na sa harap ng gate. Ako nang bahala sa gas ng motor mo. Ano, G? Ay, oo na. Tigas talaga ng ulo mo. Pasalamat ka, mahal kita. Anong sabi mo? Sabi ko, salamat naman at ikaw magbabayad ng gas kasi masyadong mahal. Sus, malit na bagay. Basta kasama mo ako, akong bahala sa'yo. Bye bakla, I love you. Matapos ibaba ang cellphone, nakangiti naman si Lucas habang umiiling-iling na tila ba kinikilig. Ay, I love you too, Zoe. Kaya kahit mayayari din ako kay tatay, sasamahan kita. Kahit saang sulok pa ng mundo. Agad nang nag-asikaso si Lucas. Nagmadali yung maligo at agad na nagbihis.
Sakto namang tulog na ang kanyang tatay Arnel. Papaalis na sana yun, ngunit naalala niya na nasa ilalim pala ng katre ang kanyang sapatos. Ay, kapag minamalas ka nga naman bahala na. Sana naman hindi niya ako mahuli. Dahan-dahan yung pumasok sa kwarto at gumapang pa para makuha ang kanyang sapatos. Binili pa yun sa kanya ni Zoe para may isusuot siyang maayos kapag sila ay lumalabas. Pagkatapos kunin ay agad na lumabas yun at sa sala niya na lamang isinuot. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang sarili sa salamin. Bago umalis ay sumilip pa yun sa kanyang ama at ngumisi. Pasensya na, tay Magpapaalam naman talaga sana ako, kaya lang tulog na kayo Tsaka mahirap na, baka mamaya hindi niyo ako payagan. Alam niyo naman hindi ko pwedeng pabayaan si Zoe. Sabi mo nga, di ba? Gawin ko ang lahat para matupad ang aking mga pangarap. Isa sa mga pangarap ko ay ang makasama habang buhay si Zoe. Kaya kahit siya na ang babaeng may pinakamatigas na ulo, siya pa rin talagang mabait at pinakamasayahing taong nakilala ko. Paano, tay? Tulog ka lang ng mahimbing dyan, Bago umalis, inayos niya pa ang kanyang higaan. Gamit ang unan ay pinagdugtong-dugtong niya yon sabay tinakpan ng kumot. Dahan-dahan niyang sinara ang pinto at pagkatapos ay isinilid niya ang susi ng bahay at motor sa bulsa ng kanyang pantalon. Pasipol-sipol pa yon habang naglalakad papunta sa kanyang garahehan at itinulak niya muna ang motor palayo sa bahay bago pinaandar at tumungo na sa bahay ni Zoe. Sa kabilang banda, habang pinagmamastan ni Zoe ang sarili sa salamin, ay napangiti siya dahil sa magandang imahe na kanya nakikita. Bagay na bagay rin sa kanya ang dress na kabibili lamang. Babaeng-babae ka ngayon, girl. Ang ganda mo talaga. Parang hindi ako tatalon sa bakod sa outfit kong to, Bahala na nga. Matapos isara ang kanyang pinto sa kwarto, ay dumaan yon sa may kusina at lumusot sa may gawing labahan. Dahan-dahan pa yung naglakad at iniingatan na marumihan ang kanyang suot na sapatos. Nang makarating sa may tarangkahan, agad yung kumaway sa nakaabang na si Lucas. May katamtamang taas at matibay naman ang maaapakang simento at mga bato na patungan ng halaman ng kanyang Lola Fe. Sapat na yun para makatalon palabas sa kanilang bakod. Humawak ka sa kamay ko. Mag-iingat ka. Kung hindi, mababangasan yung tuhod mo. 1, 2, 3. Grabe. Nakakapagod pero ang saya. Tara na. Ay, teka. Bakit hindi ka man na nagpabango? Amoy na amoy ko pa rin yung ginamit mong sabong pampaligo. Pambira ka naman talaga, Pasensya na, alam mo naman tumakas din lang ako. Kapag nakaamoy si tatay ng pabango, sigurado mahuhuli ako nun. Kapag nahuli niya ako, hindi kita masasamahan. Kapag hindi kita kasama, hindi ka mag-e-enjoy at walang gwapo sa pupuntahan mo. Gwapo? Talaga ba, Lucas? Patingin nga. Sige na nga, pwede na. Pwede nang pagtiyagaan. O ayan, magpabango ka. Para naman may ma-inlove sa yung chika babe sa pupuntahan natin. Ay, hindi ko naman kailangan yan. Teka muna. Hindi ka maglalasing Hindi ka rin makikipag-usap at makikipag-inuman sa hindi mo naman talaga kakilala. Kasama mo man ako o hindi. Sa panahon ngayon, mahirap na magtiwala. Buti kung lahat ng lalaki matino, katulad ko. Edi ikaw lang good boy. Ay, alam mo, minsan nalilito ako kung kakampi ba kita o kalaban. Konting-konti na lang, parehong-pareho na kayo ni Lola. At katulad ng lola mo, ayaw lang din kitang mapahamak. Oo na, tama na yan. Puro ka sermon. Tara na! Woohoo! Party-party! Mabilis na pinaarangkada ni Lucas ang kanyang motorsiklo papunta sa isang KTV bar. Nang makarating doon, nadatnan naman nila ang ilan sa kanilang mga kaibigan. Isa na rin si Glenn at ang pinsan nitong si Rafa na madalas ding tumatambay sa kilalang KTV bar na yon. Join na kayo rito! Kami lang naman itong pinsan kong si Rafa Naalala mo pa ba siya?
Nagkita na rin kayo dito, last year yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Oo, last year nga yun. Hi, Rafa. Lucas, dito na lang tayo. Maupo ka na at mag-order na ako. Ano bang gusto mo? Kayo? Sige, ikaw nang bahala. Ako? Aba, ayos. Sa bagay, minsan lang naman to. Agad na umorder ng 2 bucket na beer si Glenn. At saka garlic parmesan chips, truffle fries at buffalo wings. May gusto pa ba kayo idagdag? Zoe, sabihin mo lang, ako nang bahala. Ikaw, Lucas. Okay na yan, pre. Taray, ibang klase naman talaga tong si Glenn. Guwapo, mabait at galante. Okay na yun. Sobrang dami na nga ng in-order mo eh. Thank you, Glenn, ha? Walang anuman. Ikaw pa ba? Tsaka, samantalahin nyo na at paminsan-minsan lamang mangyari to. Nang dumating ang kanilang order, ay masaya na silang nag-inuman at nagkwentuhan. Aliw na aliw naman si Glenn kung gaano kahusay uminom ng alak si Zoe. Grabe, mas malakas ka pa yatang uminom sa akin ah. Uy, hinay-hinay lang. Kapag nalasing ka, siguradong mahihirapan na naman ako sa iyo pa uwi. Bahala ka, iiwang kita rito. Sus, para naman kaya mo akong tisin. Samantala, habang mahimbing na natutulog si Lola Fe, ay dahan-dahan namang bumangon si Lolo Greg. Tiningnan niya ang orasan, sabay ngumisi. Ayos, kapag sinuwerte ako, mababawi ko yung talo ko kagabi. Ay, teka, nasa na ba yung pitaka nitong mabait kong misis at kailangan ko muna manghiram ng puhunan? Ayun, abat, makapal-kapal ito ah. Hindi niya naman siguro mapapansin kung kukuha ko. Hamot kapag nanalo ako ay ibabalik ko ng doble. Pagkatapos noon, agad na ring umalis ang matanda, dala ang susi ng kanilang bahay. Tuwang-tuwa naman ang mga kalaro noon sa sugal nang matanawan ang kanyang pagdating. Mang Greg, ang tagal mo naman patulugin si Aling Fe. Kanina ka pa namin hinihintay. Oh, upo na hot, baka sakaling manalo tayo ngayon. Agad naman pumwesto ang matanda at inilabas ang kanyang pera mula sa kanyang bulsa. Makalipas ang ilang oras, bandang 2:00 ng umaga, lasing na si Zoe ngunit ayaw pa ring paawat. Napapakamot ulo na lamang si Lucas ng mga oras na yon. Ay, ito na nga bang sinasabi ko eh. Paano na lang talaga kung hindi mo ako kasama? Tama na ha, uuwi na tayo. Sorry naman, masyado ka naman KJ eh. Sandali lang, magbabanyo lang ako. Mauna ka na sa akin sa labas, doon mo na lang ako hintayin. Glenn, Rafa, thank you ulit ha. Hanggang sa ulitin. Sige, ingat kayo pag-uwi ha. Salamat pre. Zoe, bilisan mo ha. Tumango na lamang ang dalaga at pasuray-suray na naglakad papunta sa banyo. Dumiretso pa yon sa isang cubicle at sumuka. Pagkatapos magbanyo ay agad din siyang lumabas hanggang sa aksidente niyang nabangga ang isang lalaki. Miss, mukhang malakas yata ang tama mo ah. May kasama ka ba? Gusto mo, ihatid kita? Ha? Hinawakan siya nun sa muka at sa tagiliran, dahilan para bahagyang maitulak niya yon. Hoy, lalaki, pumili ka ng babastusin mo, ah. Hindi porket lasing ako ay hindi kita... Ano? Alam mo, ganyan na ganyan ang gusto ko eh. Palaban, tsaka... Bitiwan mo siya! Ano, lalaban ka, ha? Oh, sorry boss, akala ko kasi... Kung ako sa'yo, tatakbo na ako papaalis ng bar na to dahil sa susunod na tumama tong kamao ko dyan sa pagmumukha mo, sinisiguro ko sa'yo na manghihiram ka ng mukha sa aso. Matapos kwelyuhan ni Glenn ang lalaki at bitawan, patakbo na yung umalis, lalo na nang mamukaan kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Ayos ka lang ba, Zoe? Oo, okay lamang ako. Salamat ha. Gago yon. Pasalamat siya lasing ako dahil kung hindi, ay nako, siguradong tatamaan din siya sa akin. Halika na, ihatid na kita sa labas. Baka mamaya nandyan pa rin yung mokong na yun eh.
Buti na lang nag-CR din ako dahil kung nagkataon, baka kung ano pang nagawa sa'yo ng lalaking yun. Inalalayan ni Glenn ang pasuray-suray na si Zoe. Nang makita naman ni Lucas na nakaakbay yun kay Glenn, ay agad niya yung sinalubong. Ano nangyari? Napagtripan lang ng mokong na walang magawang tama. Sige na, umuwi na kayo. Ingat na lang sa pagmamaneo, ha? Pauwi na rin naman kami ni Rafa. Ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Buti na lang, to the rescue tong si Glenn. Tara na, umuwi na tayo. Bye, Glenn! Matapos umangkas sa motorsiklo, siniguro ni Lucas na nakakapit na maayos sa bewang niya ang lasing na si Zoe. Umayos ka dyan, huwag ka muna matutulog. Ay, sabi ko naman kasi sa iyo huwag ka masyadong magpapakalasing. Ang tigas ng ulo mo. Ayan, muntik ka na naman mapahama kanina. Ay, nakakainis ka naman Lagi mo na lang akong pinagagalitan. Tatay ba kita, ha? Mag-drive ka na nga lang. Bilisan mo na. Ay, naantok na ako. Mabilis namang pinaarangkada ni Lucas ang kanyang motor habang pasigaw-sigaw at pakanta-kanta si Zoe habang nasa biyahe. Hinayaan niya na lamang yon para hindi makatulog. Nang makarating sila sa bahay ng dalaga ay mag-aalas 3 na ng madaling araw. Ano, kaya mo pa bang umakyat ng bakod? Ay, kaya ko yan. Basta alalayan mo ako, ha? Kapag ako nahulog, lagot ka sa akin. Hoy, ba't anong ginagawa niyo dyan sa bakod? Mga magnanakaw! Aray ko po, Lolo! Lolo, kami po to! Ha? Lucas? Zoe? Abay kayo nga. Anong ginagawa niyo dito? Bakit? Amoy alak. Lasing ka. Pambihira ka talagang bata ka, oo. Natakasan mo na naman kami. Malilintikan ka na naman yan sa lola mo. Inubutuloy kayo, Lolo. Bakit kayo? Saan po ba kayo nanggaling, ha? Siguro nagsugal na naman kayo, no? Aba, huwag ka magsusumbong sa lola mo at siguradong malilintikan tayong pareho. O siya, bumaba ka na rin at bubuksan ko itong gate. Sige na, Lucas, umuwi ka na sa inyo at baka hinahanap ka na rin ng tatay mo. Pagkapasok ng dalawa sa tarangkahan ay bumangon naman si Lola Fe. Nakakunot ang noo-noon at hinahagilap ng kanyang paningin sa sala ang kanyang asawa. Greg! Greg! Nasaan ka ba? Patay! Nagising na ang lola mo. Magtago ka. Bilis! Tart! Nandito ako! Agad namang lumabas ng pinto si Lola Fe at kapansin-pansin sa mukha noon ang pagtataka. Madaling araw na. Anong ginagawa mo riyan? Humihilab kasi ang tiyan ko kaya hindi ako makatulog kaya lumabas ako at nagpapahangin lamang. Bakit bumangon ka pa? Bakit parang may naaamoy akong alak? Uminom ka ba? Tart, hindi. Alam mo naman na bawal sa akin ang alak. May dumaan lang na mga lasing kaya naiwan yung amoy nila. Halika na, pumasok na tayo. Baka sakaling dalawin ako ng antok. Ay, hindi na kita inistorbo kanina at masarap ang tulog mo. Agad nang pumasok sa kwarto ang mag-asawa at maya-maya ay pumasok na rin si Zoe sa loob ng bahay. Mabuti na lang at sinadyang hindi ilak ng kanyang lolo ang pintuan. Pagkapasok sa kwarto ay kaagad na humiga ang dalaga. Hilong-hilo na siya nung mga sandaling yun. Pakiramdam niya ay umilalim siya sa higaan dahil sa sobrang kalasingan. Ni hindi na nun nagawang tanggalin ang kanyang sapatos at maiayos ang sarili sa pagkakahiga. Kinabukasan, maaga pa ay nagluto na ng almusal si Lola Fe. Hinayaan niya lamang na matulog pa ang kanyang asawa dahil nababatid niya na puyat yun. Maglalabas siya ng araw na yon, kaya naman naisipan niyang gisingin ang kanyang apong si Zoe para siya ay matulungan.
Laking gulat niya nang pagbukas niya ng pinto ay nakabihis at nakasapatos pa rin ang dalaga. Halata rin sa itsura nito na lasing yon kinagabihan. Talagang tumakas ka na namang kagabi. Hindi ka na talaga nagpapaawat dyan sa pagiging lasinggera mo. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa'yong bata ka. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Lola, wag. Huwag niyo po akong gagalawin. Nahihilo po ako. Habang patuloy sa paggawa si Lola Fe, ay napakamot ulo namang dinampot ni Lolo Greg ang cellphone sa kanilang higaan. Bumangon yun at inabot sa matanda. Mahal, tama na yan. Sagutin mo muna itong tawag ng anak mo. Akin na. Nang makita niya ang kalagayan ng anak niyang saksakan ng tigas ng ulo, hindi na nga nakakatulog ang tatay mo ay ipinamana pa sa iyong katigasan ng ulo niya. Hello, Luisa, anak, buti naman at napatawag ka. Pasensya na po, Nay. Ngayon lamang ako nakaluwag-luwag. Alam niyo naman ang trabaho ko dito. Halos walang pahinga at walang katapusan. Pero huwag kayong mag-alala. Sanay na sanay naman na po ako. Kumusta po pala kayo dyan? Si Zoe, kumusta? Natawagan na ba siya ng trabaho na ina-applyan niya? Gising na po ba siya? Ito nga. Umagang-umaga mainit ang ulo ko dahil sa anak mong ito. Ayan, tingnan mo. Gawain pa ba ito ng matinong babae? Tatakas ng gabi para uminom kung saan-saan at uuwi ng lasing. Tingnan mo nga ang itsura at ang magbihis at magtanggal ng sapatos ay hindi na magawa. Santisimang bata ito, oo. Alam mo, Luisa, ang mabuti pa umuwi ka na. Sa totoo lang, hindi ko na kayang disiplinahin itong anak mo. Hindi naman ako nagkulang sa pagpapaalala pero wala din naman pagbabago. Nagsasayang ka lamang ng perang pinapadala dito kung ang anak mo naman ay... Oo na, masama na akong anak, apo at kahit ano pong sabihin niyo. Ay, ang ingay-ingay. Ang sakit na nga ng ulo ko eh. Ano? Narinig ba yan? Wala talagang... Nay, tama na ho. Ako na lang ang kakausap sa kanya. Pakibigay na lang po ang cellphone. Ayan. Kausapin mo na maayos ang nanay mo. Kung hindi, talagang tatamaan ka sa akin. Wala sa sariling kinuha ni Zoe ang cellphone na inabot sa kanya ng kanyang lola at matipid na ngumiti yun. Good morning, Nay. Anak, pwede bang mag-usap tayo na maayos? Makinig ka naman sa lolo at lola mo. Konting tiis na lang magkakasama na tayo. Pangako, tatapusin ko na lang tong kontratang ito. Ilang buwan na lang, makakauwi na rin ako dyan. Promise, babawi sa'yo si nanay. Ingatan mo naman ang sarili mo, anak. Tigilan mo ng kakainam at paglabas-labas sa gabi. Hay, kaya ko naman ang sarili ko. Ngayon pa po ba kayo mag-aalala para sa akin? Noon nga pong maliit ako na kaya ko naman na wala kayo eh. Ngayon pa kaya? Tsaka Nay, umiinom naman po talaga ako. At oo, lumalabas kasama ang mga kaibigan ko pero yun lang po yun. Hindi naman po ako gumagawa ng kalokohan. Tsaka wag ho kayo mag-alala, wala pa po akong plano magka-boyfriend. Hindi ko rin yung sasayangin yung pinag-aralan ko. Sadyang hindi pa lang ho ako sinuswerte. Kapag may trabaho na ako, bubukod na lamang po ako. Kaya ko na ho nang buhayin ang sarili ko para hindi na rin po mangunsumi si Lola. At baka sakali pong magkatotoo ng taon-taon yung pangako na makauwi na kayo. Nay, tapos na ako mag-aral. Maganda na rin ho ang bahay natin kaya wala na hong dahilan para... Anak, malaking bagay na dito ako nagtatrabaho. Alam mo naman kung gaano kababa ang sahod dyan sa Pilipinas. Isa pa, hindi ko pa maiwan ang alaga ko dito. Ayun, di lumabas din ho ang totoo. Mas mahal niyo yung mga alaga niyo dyan kesa sa... Zoe, sumusobra ka na. Akin na nga yung cellphone. Kita mo na kung gaano kahirap kausap yung anak mo. Nay, habaan niyo pa po sana ang inyong pasensya kay Zoe. Kausapin niyo lang po sana siya ng maayos. Baka po kasi... Ano? Kino-question mo ba kung paano ko pinalaki tong anak mo? Aba, hindi naman yata tama yan. Umuwi ka na para malaman mo kung gaano kahirap na tumayong magulang sa anak mo na may sariling mundo at saksakan ng tigas ng ulo. Bye-bye! Nay, sandali! Nay! Ay.
Mula na magkahiwalay sila ng ama ni Zoe, ay iginugol niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Gusto niya kasing masiguro na mabibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang anak, pati na rin ang kanyang mga magulang. Samantala, maghapon ay mas pinili na lamang magkulong sa kwarto ng dalaga. Ramdam niya na hindi pa rin humuhupa ang inis sa kanya ng kanyang lola, kaya minabuti niyang umiwas na lamang. Nasisiguro niyang paulit-ulit lamang siyang pagsasabihan noon. Bandang 2:00 na ng hapon nang bumangon siya matapos gisingin ng kanyang lolo Greg. Sige na, kumain ka na. Tulog na ang lola mo kaya wala ka na maririnig na sermon. Apo, sana sa tuwing pinagagalitan ka namin ng lola mo ay huwag mo naman masyadong damdamin. Isa pa, hindi ka naman namin pagsasabihan kung wala kang ginagawa. Pasensya na po, Lolo. Pero sa totoo lang po, hindi naman po kasi talaga ako gumagawa ng kalokohan eh. Opo, umiinom po ako pero kilala at mabubuting tao naman po ang mga kasama ko. Hindi rin po ako umaalis na hindi ko kasama si Lucas. Kaya lang naman po ako tumatakas dahil mula noon hindi naman ako pinapayagan ni Lola eh. Pakiramdam niya kasi matutulad din ako sa nangyari kay nanay nung nag-aaral pa siya. Hindi ko naman po ulitin ang pagkakamaling nagawa ni nanay noon. Isa pa, tapos naman na po ako sa pag-aaral. Cum laude pa rin naman ako kahit na lagi akong umuwi ng lasing. Ay. Hindi lang mawala sa amin ang mag-alala, kaya intindihin mo na lamang. Sige na, kumain ka na at puros alak pa yata yung laman ng tiyan mo. Isa pa yun sa iniisip ko. Paano pag nagkasakit ka? Di mas lalong hindi na makakauwi ang nanay mo. Malay niyo naman umuwi si nanay kapag nagkasakit ako. Ay, kaso alam niyo naman kung gaano katibay ang katawan ko, Lolo. Hindi ko na nga maalala kung kailan ako huling sinipon o ninagnat eh. Pakiramdam ko nga, dahil sa alak, kaya malakas ang katawan ko at hindi ako nagkakasakit. Hindi pa sa ngayon. Hihintayin mo pa bang singiling ka ng katawan mo? Ay, pambihira ka talagang bata ka, oo. Ay, siya nga pala, Lolo. San kayo nanggaling kagabi, ha? Nagsugal kayo, no? Panalo ba o talo? Ay, yun. Pangalawang gabi ko ng talo. Huwag kang madudula sa lola mo at malilintikan talaga ako. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang tinawag ni Lola Fe si Lolo Greg. Ano ba yon, Tart? Akala ko naman ay tulog ka. Patuloy yon sa pagbibilang ng pera sa kanyang pitaka ng paulit-ulit. 8, 9, 10, 11. Kulang talaga eh. Dapat 12 pa to. Wala naman akong binili kahapon. Hindi rin naman kita inutusan. Aminin mo nga, kumupit ka ba dito, ha? Huwag ka magsisinungaling at malalaman ko rin yan. Hindi Bakit naman ako makikialam sa pera mo? Ano naman ang gagawin ko sa pera? Mang Greg, tara na! Rest back na tayo sa talo nating kagabi! Dahil sa narinig, galit na pinaghahampas ni Lola Fe ang kanyang asawa. Sinasabi ko na nga ba, nangupit ka na naman para lamang makapagsugal ka. Sinungaling ka talagang matanda ka. May nalalaman ka pang pagpapahangin sa labas, yung pala'y galing ka na naman sa sugalan. Parehong-pareho lamang kayo ng apo mo. Tart, tama na. Huwag ka na magalit. Ibabalik ko naman yung pera mo kapag nanalo ako. Ganun. May balak ka pa talagang bumalik sa sugalan. Para ano? Para matalo ulit? Subukan mo lamang, Greg, kung ayaw mo mapahiya sa mga kasugal mo roon. Sinasabi ko sa'yo. Ay, sus Mariosep, kailan kaya huhupa ang init ng ulo ng dragon na ito? Kulang na lamang ay magluwa ng apoy. Samantala, habang kumakain si Zoe ay sinuot niya na lamang ang kanyang headphone, sabay nilakasan ang volume ng kanyang tugtog para hindi marinig ang bangayan ng kanyang lolo at lola. Pagkatapos kumain ay muli siyang bumalik sa kanyang kwarto at nahigang muli. Sobrang lakas nga ng tama ako kagabi. Sino kaya yung lokot bastos na lalaking yun?
Buti na lang talaga nandun si Greg. Ang cute niya pala kapag nagsusungit. Maswerte din talaga ako sa mga kaibigan ko. Mas masarap talaga makipagkaibigan sa lalaki dahil kaya nila akong protektahan. Katulad na lang ng nangyari kagabi. Ay, makatulog na nga lang ulit. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, nakaligo na noon si Zoe at bahagyang nag-aayos. Kahit nakasuot pambahay ay nababatid na naman ni Lola Fe na balak na namang umalis noon. Ano? Tatakas ka na naman? Saan ka na naman makikipag-inuman ngayon? Ay, hindi po ako iinom, Lola. Pupunta lang po ako kina Lucas. Kay Lucas? Yan bang si Lucas ay kaibigan mo lang o baka naman iba na yan, ha? Magkaibigan lang po kami. Lahat na lang po ba ng ginagawa ko at kilos ko ay may mali siya? Ay, sige alis na po ako, Lola. Abat? Nang makaalis na si Zoe, ay patuloy pa rin sa pagdakdak si Lola Fe. Kaya naman nilapitan yon ni Lolo Greg, sabay inabutan ng isang basong tubig. Oh, tama na, Tart. Ayan, uminom ka nga muna. Ay, alam mo, hindi naman kasi tama na pinag-iisipan mo ng kung ano-ano si Zoe. Sa halip na kausapin mo na maayos at pangaralan ay sinisinghalan mo na lamang palagi. Paano mo makukuha ang kanyang loob? At paano mo siya mapapasunod sa mga gusto mo daig mo pang kontrabida sa buhay niya? Ang sabihin mo, kaya mo kinakampihan yung apo mo kahit mali ay dahil sa kuhang-kuha niya ang pagiging sinungaling mo. Hoy Greg, ibahin mo ako. Hindi ako konsentidor na katulad mo. Kaya namimihasay ang apo mo dahil pinagtatakpan mo palagi. Aba, ako na naman ang sinisi mo. Ay nako, ikaw na lang talaga ang hindi nagkakamali sa bahay na ito. Ay, makapaglakad-lakad nga muna sa labas at masyado na mainit dito sa loob ng bahay. Mainit? Sadyang kulang ka lang sa ligo, hoy. Ay, mas tahimik talaga mundo ko kapag mag-isa lamang ako dito. Makapambarang na nga lamang at baka magreklamo na yung mga kliyente ko. Samantala. Hoy, pumaong ka nga dyan sa higaan ko. Ay, kapag dumating si tatay, mapapagalitan tayo nun. Bakit ba kasi ayaw mong umuwi sa inyo? Magkaaway na naman kayo ng lola mo, no? Ay, wala na talaga ako mapuntahan. Pati ba naman ikaw? Kaya nga dito ako pumunta para makapag-relax at hindi ko marinig ang mala-armalite na bunganga ni Lola Please lang, kahit ngayon lang, dito muna ako matutulog. Hindi nga pwede. Mapapagalitan tayo ni tatay. Lucas! Anak! Patay, nandyan na si tatay. So uwi naman kasi. Ano ka ba? Bakit ka pa takot na takot? Wala naman tayong ginagawang masama. Basta, bumahon ka na dyan. Dali! Napakunot-no si Ariel nang marinig ang boses ng isang babae sa kwarto ng kanyang anak. Dumiretso siya doon at nadatnan niya si Lucas at si Zoe na naghihilahan ng braso sa higaan. Dahil sa pagmamatigas ni Zoe ay nawalan ng balanse si Lucas at aksidenteng nadaganan at nahagkan si Zoe sa labi. Anak ng teteng, anong ginagawa niyo? Bakit mo ba kasi ako hinalikan? Sa tingin mo ba gusto ko yun? Hindi ko naman sinasadya. Sabi ko naman kasi sa'yo, umuwi ka na at hindi ka pwede matulog dito Oo na, uuwi na ako. Nakakainis ka. Kung kailan naman kailangan ko ng kausap, tsaka mo naman ako pinagtutulakan pa uwi. Sorry po, Tito. Uuwi na lamang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Wala po akong ginawa at wala naman po akong balak na masama sa conservative ninyong anak. Lumakad na lamang ng padabog ang dalaga habang nagpapahid ng luha sa labis na inis. Dumiretso muna yon sa harap ng simbahan. Doon muna nagpalipas ng oras at sama ng loob. Hindi talaga kita kakausapin. Nakakainis ka, Lucas. I hate you. Bakla. Bandang 9:00 ng gabi nang umuwi si Zoe sa kanilang bahay. Napansin naman ng lolo at lola niya ang namumugto niyang mga mata.
Magsasalita pa sana si Lola Fe nang bigla namang pinigilan yon ni Lolo Greg. Aray ko, ano ka ba naman? Huwag mo nang sermonan. Kita mo nang... Ay, sino naman na nagsabi na tatalakan ko siya? Tatanungin ko lang naman kung saan nanggaling. Huwag na. Ang importante, nandito na siya sa loob ng bahay. Siguro naman ay hindi na siya magtatangkang tumakas ulit. Makalipas ang ilang araw, naging abala si Zoe sa muling pag-a-apply ng trabaho. Naiinip na kasi yon sa paghihintay sa mga una niyang inaplayan na kumpanya. Mas gusto niya na rin yun lagi siyang umaalis para iwasan ang kanyang lola. Inisip niya rin na sundin na muna ang gusto ng kanyang magulang. Sa halip na gumimik ay mas pinili niya na lamang magbasa ng e-book. Samantala, mayat-maya naman siyang sinisilip ng kanyang lola. Ano na naman ang sinisilip mo dyan? Si Zoe ba talaga yan? Mukhang may sapi ang apo natin Abat, ano kayang nakain yan? Pambihira ka naman, Tart, oo. Magpasalamat ka na lang at nawiwili na siya rito sa pagbabasa kaysa naman naglalakwat siya. Sana nga'y magtuloy-tuloy na yan. Kapag ganyan siya kabait ay baka sakaling mawala na itong pananakit ng batok ko. Wag na sanang maiba pa ang ihip ng hangin. Halika na, matulog na tayo. Ikaw, huwag kang magkakamaling tumakas para magsugal kung ayaw mong malintikan. Ikaw ang bahala. Basta huwag mo akong sisingilin ng 1,000 na hiniram ko sa wallet mo, ha? Mas okay na yon kesa matalo ka na naman at kukuha ka na naman ng pantaya sa pitaka ko. Ibenta mo yung mga iklog mo nang magkapera ka. Nako, wala namang bibili nito. Tanga, hindi yan. Yung itlog ng mga manok mo. Linawin mo kasi. Kumakaitlog ka dyan Habang patuloy sa pagbabasa, bigla naman siyang napalingon nang tumunog ang kanyang cellphone. Napakunot noo si Zoe nang makita niyang si Lucas yun. Agad niyang pinatay ang tawag at napairap pa, sabay bumalik sa kanyang binabasa. Makalipas lamang ang ilang minuto ay muli na namang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kulit naman Siglan pala. Akala ko naman. Hello Glenn, kumusta? Napatawag ka? Anong balita? Namiss lang kita. Hindi ka nagpapakita dito Ilang araw ka nang absent. Naninibago tuloy ako. Oo. Wala medyo war kami ngayon ng lola ko kaya kinakalmahan ko muna. Tsaka hindi rin kami okay ni Lucas kaya wala akong kasama na pumunta dyan. LQ, nag-away ba kayo? Hindi naman. Basta yun na yun. Huwag na lang natin pag-usapan at nababad trip lang ako. Enjoy na lang kayo dyan. Paano ako mag-e-enjoy wala ka? Zoe, bukas nga pala may party kami sa rest house ng lolo ko. Pupunta yung mga close friends ko. Gusto sana kitang imbitahan para makilala ka nila. Ako? Seryoso ba? Naku, nakakahiya. Baka mamaya masyadong sosyal yung mga kaibigan mo. Hindi ikaw naman. Mababait ang mga yun, parang ako lang. Sige, naniniwala naman ako at alam ko naman yan. Kaya lang, paano nga ako makakapunta hindi naman kami bati ni Lucas. Tapos, siguradong magagalit ang lola ko lalo na kapag nalaman niya na hindi ko naman kakilala yung mga kasama ko. Hindi ka rin niya kilala. Sanay kasi sila na si Lucas palagi ang kasama ko kapag nagpapaalam ako Yun lang ba? Nako, akong bahala dyan. Isend mo sa akin ang address mo. Ipagpapaalam at susunduin kita dyan bukas, ha? Bawal tumanggi. Magtatampo ako. Ang hirap mo naman tanggihan. Oo na. Bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin last time. Di ako sa party na yan pero syempre, nakakahiyaman. Magpapasundo talaga ako dito para naman siguradong papayagan ako ni Lola. Kinabukasan, paggising ni Zoe ay agad yung naghilamos at nagsipilyo. Pagkatapos ay tumungo yun sa labas ng kanilang bahay. Kinuha niya ang walis tingting at nagwalis-walis sabay inayos ang mga halaman sa paso. Apo, bakit hindi ka muna magkape?
bumili ng pandesal ang lolo mo. Ako na lamang ang magwawalis at magdidilig ng mga yan. Ako na po, Lola. Wala naman po akong ginagawa eh. Tsaka, bihira lang naman po akong magkape. Ay siya, sige, tutulungan na lamang kita. Apo, nagtatampo ka pa rin ba sa akin? Hindi naman na po, Lola. Isa pa, tama naman po kayo. Kasalanan ko naman po kung bakit niyo ako napapagalitan. May mali din naman ako, Apo. Pasensya na kung palagi kitang nasisinghalan. Alam mo naman, hindi ko kayang pigilan itong buwisit na bibig ko kapag nauunahan ako ng inis at galit. Pasensya na rin po kayo, Lola. Lagi ko na lamang pong pinapasama ang loob niyo, pati na rin po si Nanay. Ay. Ay siya, mula ngayon ay huwag ka nang tumatakas sa gabi, ha? Mamaya ay mapahamak ka pa ng hindi namin namamalayan. Mula ngayon, basta may lakad ka, magpaalam ka ng maayos. Talaga po, Lola? Papayagan niyo na po ako? Oo, basta ba siguradong matitino ang mga kasama mo at huwag ka namang uminom at uuwi ng halos hindi mo na kaya ang sarili mo. Salamat po, Lola. I love you, Lola. I love you. Sorry po ulit. Habang masayang nagkukwentuhan ang maglola, ay bigla namang natanawan ni Zoe ang paparating na si Lucas. Agad na nagtago ang dalaga sa may halamanan. Lola, pakisabi po wala ako. Umalis kasama mga kaibigan ko. Abay, bakit hindi na lang ikaw ang makipag-usap sa kanya? Basta po, sige na Lola, please. Ay, siya, inuuto mo na naman yata akong bata ka eh. Tao po? Lola? Si Zoe po? Ah, si Zoe. Nako, yung pasaway ko nga po. Ayun, hindi pa rin umuwi. Kasama niya yung mga kaibigan niya kagabi. Siguro ay may birthday o kung anong okasyon. Alam mo naman yon, hindi marunong magpaalam na maayos. Eh, teka, bakit pala hindi ka kasama? Nag-away ba kayo? At saka, tapatin mo nga ako. May gusto ko ba sa apo ko? Wala po, Lola. Magkaibigan lang po talaga kami. Hindi ko po kakayanin ang pagiging pasaway ng tupakin yung apo. Ay siya, sinabi mo yan, ha? Sige na't marami pa akong gagawin. Habang nag-uusap ang dalawa, ay lalo lamang nanggalaiti sa inis si Zoe. Ang kapal ng muka? Akala mo kung sinong gwapo? Kung wala kang gusto sa akin, lalong hindi rin ako magkakagusto sa'yo. Mula ngayon, kakalimutan ko na rin na magkaibigan tayo, Lucas. Di hamak na mas mabait, gwapo, at higit sa lahat, wala ka naman binatbat sa yaman ni Glenn. Akala mo hindi ko kayang gumala at mag-enjoy nang wala ka? Filingyerong bakla? Bandang 5:00 ng hapon, isang kotse ang pumarada sa tapat ng bahay ni na Lola Fe. Napatayo ang dalawang matanda mula sa kanilang pagkakaupo sa may balkonahe. Aba, may bisita yata tayo. Ang gara ng kotse ah. Nako, may pogi. Sino ang poging binata na yan? Aba, mukhang may manliligaw na yata si Zoe. Nako, narinig na yata ng Diyos ang panalangin ko kagabi. Gusto ko kung sakali man ay makapangasawa ng gwapo at mayaman ng apo ko. Aba, sa ganda ng apo ko ay hindi ako makakapayag na kung sino lamang putyo-putyong lalaki ang makakatuluyan niya. Sa hilig mo man sa pogi, paano kung hindi naman magandang intensyon sa apo natin? Kung akong tatanungin, si Lucas ang gusto ko. Ni minsan ay hindi niya pinabayaan ang pasaway nating apo. Eh, teka nga't, pagbubuksan ko ng gate si Pogi nang makilatis na kaagad. Mukhang anak mayaman nga ang binatang ito ah. Nangangamoy mayabang at huwag naman sana. Habang naglalakad si Lolo Greg papunta sa gate, ay kumakaway naman ang binata na noon ay nakaporma. Malayo pa ay humahalimuyak na ang kanyang mamahaling pabango. Bago pa man makarating sa may gate, ay narinig na ni Lolo Greg ang sigaw ng kanyang apong si Zoe. Lolo, ako na po. Patakbo pa yung nakipag-unahan sa kanyang lolo. Nagmamadali nung binuksan ang gate at sinalubong ng beso ang kanyang bisita.
Magandang hapon po, Lolo. Magandang hapon, Zoe. Tuloy ka, Glenn. Siya nga pala si Lolo Greg. Lolo, kaibigan ko po si Glenn. Tuloy ka. Ipapakilala din kita kay Lola. Ay, sige na, iho. Huwag kang matakot at hindi naman ako nangangain ng bisita. Masayang nakipagkwentuhan si Glenn at sa kanilang pag-uusap ay kaagad naman niyang nakuha ang loob ng lolo at lola ni Zoe. Hanggang sa maipagpaalam niya yon na sumama sa kanya para umattend sa nasabing party. Hindi naman nagdalawang isip ang dalawa lalo na't nangako yon na ihahatid niya rin pabalik ang kanilang apo. Nang makarating sa rest house, natuwa naman ang dalaga. Masaya silang sinalubong ng mga kaibigan ni Glenn na lalaki kasama ang mga girlfriend noon. Kinilig pa ang dalaga nang mapagkamalan siyang girlfriend ni Glenn. Kainan, inuman, at nang bahagya na siyang malasing ay nakangisi naman siyang pinagmamasdan ni Glenn kasama ang 3 pa niyang mga kaibigan. Ano na naman ang pinaplano mo sa babaeng yan, Tol? Ibulato mo na lang sa amin yan. Mukhang palaban at malakas uminom, ha? Makakalaban kaya sa atin yan. Kumalma nga lang kayo. Huwag masyadong atat. Pasasan ba't magagawa rin natin yan? Sa ngayon, kailangan paunti-unti muna siyang mas mapalapit sa akin hanggang sa tuluyan ko nang makuha ang tiwala niya. Malay mo, kusaan niya na lang ding ibigay sa akin ang sarili niya, di ba? Ay, ayan na naman tayo eh. Kawawa naman. Di ba kayo natatakot? Paano kung mabisto tayo sa mga kalokohan na yan? Mukha naman siya mabait. Isa pa, may mga kapatid tayong babae kaya hindi dapat. Tol, kung gusto mo pa maging parte ng grupo natin, sumunod ka na lang sa mga gusto ko. Huwag mo akong pinangungunahan at pinangangaralan dahil hindi ko kailangan ng payo at opinyon mo. Ayoko rin ng bagang buntot sa grupon to. Naintindihan mo? Agad namang tumalikod si Glenn at nilapitan si Zoe na nakikipag-usap sa girlfriend ng isa sa kanyang mga kaibigan. Oh, tama na yan. Baka malasing ka. Pagagalitan tayo ng lolo't lola mo. Maya-maya, yatid na kita, ha? Salamat, Glenn. Sobrang enjoy ako. Tama ka. Mababait nga mga kaibigan mo. Parang ikaw lang. Hindi ako nagkamali na makipagkaibigan sa'yo. Paano kung sabihin ko sa'yo na higit pa sa pagkakaibigan ng tingin ko sa'yo? Kung sakali, may pag-asa ba ako, Zoe? Kung sakali? Oo naman. Pero wala pa kasi sa plano kong magka-boyfriend eh. Hindi pa ako handang pumasok sa isang relasyon. Tsaka sa dami na magaganda at mayayaman na babae na kakilala mo, utang na loob, wag na ako. Baka mamaya bigla na lang akong masabunutan ng mga may gusto sa'yo dyan. Ano naman ang magagawa nila kung ikaw ang gusto ko? Hindi ko hayaan na masaktan ka ng kahit sino, mapababae man yan o lalaki. Para kang sira, baka mamaya maniwala talaga ako. Makalipas ang 1 buwan, halos linggo-linggo ay madalas na silang nagkikita ni Glenn, pati na rin ng mga kaibigan nito. Masayang-masaya siya sa tuwing kasama ang mga yon. Mas lalo na ring napapalagay ang kanyang loob kay Glenn at pakiramdam niya ay ligtas siya sa tuwing ito ay kanyang kasama. Hanggang isang gabi, sunod-sunod na pinapaalalahanan yon ng kanyang lolo at lola bago lumabas ng bahay. Agad na yung lumabas at nag-aabang na sunduin ni Glenn. Nagulat naman siya nang biglang dumating si Lucas. Aalis ka na naman? Siyempre, bakit ba? Ano naman sa'yo kung aalis ako? Hindi ko naman siguro kailangan magpaalam sa'yo. Ganun na lang ba kalaki yung galit mo sa akin? Talaga bang ganito na lang tayo? Kakalimutan mo na lang ang pagkakaibigan natin dahil kay Glenn? Mas pinipili mong sumama sa mga taong hindi mo naman talaga kilala. Zoe, marami ako nalaman tungkol sa kanya at sa mga kaibigan niya. Kaya sana tumigil ka na sa pakikipagkita sa kanya. Ayoko na mapahamak ka. At talagang sisiraan mo pa sa akin si Glenn? OMG, Lucas, ganyan ka ba talaga? Bitter ka ba o inggit ka lang dahil may bago na akong kaibigan? Yung naiintindihan ako, nasasabayan ng trip ko, hindi yung KJ at hindi rin gumagawa ng kwento. Umalis ka na nga. Sana nga mali ako.
kung talagang ganyan nakasama ang tingin mo sa akin, sige, mula ngayon hindi na kita kukulitin. Hindi na kita guguluhin pa, Zoe. Agad na tumalikod si Lucas at hinayaang pumatak ang kanyang mga luha. Mahal niya si Zoe, ngunit sa pagkakataong yon, ramdam niya kung gaano kataas ang pader sa kanilang pagitan. Sinundan lamang ni Zoe ng tingin ang lalaki. Napabuntong hininga siya sabay irap. Ni wala man lamang katiting na awa ang kanyang naramdaman para sa dati niyang matalik na kaibigan. Nang biglang pumarada sa harap niya ang kotse ni Glenn, ay bigla namang gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang muka, sabay kumaway pa sa binata. Agad na rin yung sumakay ng kotse. Nang makarating sa rest house ay wala pa roon ang kanilang mga kasama. Kaya naman naisip ni Glenn na kumuha muna sila ng picture. Pasimple niyang kinukulit si Zoe at sa bawat kuha ng picture kung titingnan yon ay mapagkakamalan silang magkasintahan. Alam mo, bagay talaga tayo. Tingnan mo, oh. Oo na lang para wala ng gulo. Teka, gabi na. Nasaan na ba sila? Paparating ng mga yon. Ay, teka. Oh, ayan na nga. Sunod-sunod na nagdatingan ang mga nakamotor na kaibigan ng binata. Tayo-tayo lang? Himala, hindi sumama ang mga girlfriend nila. Baka busy o kaya naman may kanya-kanyang lakad. Yung mga tropa ko, hindi naman ako matatanggihan yung mga yan eh. Alam nila kung paano ako magalit kapag hindi nasusunod ang gusto ko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Biro lang yun. Masyado ka namang seryoso. Halika na, masimulan na natin yung masayang inuman. Titikman natin lahat ng imported na alak na dala ng tito ko galing sa ibang bansa. Wow, ayos yan. Siguradong malalasing tayo niyan. Oo naman, sa akin palang malalasing ka na. Loko. Pero seryoso, hindi mo makakalimutan ng lasa ng bawat alak na matitikman mo ngayong gabi, Zoe. Tinugunan lamang ni Zoe ng matamis na ngiti ang makahulugang sinabi ni Glenn sa dalaga. Hindi rin nagtagal, nag-inuman na nga ang mga yon. Dinadaan nila sa biro at kwento si Zoe para malibang hanggang sa may inilagay ang isa sa mga yon na kung ano sa iniinom ng dalaga. Maya-maya pa, napansin na nila ang kakaibang ikinikilos ni Zoe. Hindi na rin mapigilan ng dalaga ang kanyang sarili. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang katawan hanggang sa sinubukan siyang halikan ni Glenn at tinugunan niya na rin yun. Aliw na aliw pa at nagtatawanan ang mga kasamahan nila habang ang isa sa mga yun ay kinukunan ng video ang dalawa. Ayos, wala nang kawala si Zoe. Itigil mo nga yung pagkuha ng video. Ay, kung ano man ang pinaplano nyo, huwag nyo nang ituloy. Baka mamaya mapahamak pa tayo. Ay, sa labas na nga lang muna ako. Magpapahangin lang. Makalipas ang ilang sandali. Ano, kaya pa? Inaantok ka na ba? Nahihilo ko. Pwede mo na ba akong ihatid pa uwi? Bukas na. Nag-e-enjoy pa tayo eh. Tsaka masyado pa mahaba ang gabi. Hindi naman mag-aalala ang lolo't lola mo dahil kasama mo ko. Hindi ba? Isa pa, ang daming kwartong matutulugan dito. Sira, hindi pwede. Sige na, ihatid mo na ako. Baka kasi... Sabay-sabay na naghalakhakan ang mga kalalakihan nang tuluyan ng mawalan ng malay ang dalaga. Binuhat yun ni Glenn papunta sa isang kwarto. Walang susunod ha. Maghintay lang kayo dito. Basta patikim din kami mamaya ha. Walang problema. Basta natikman ko na, iyong na ang tira. Gising ang isip ni Zoe nung mga oras na yon, kaya malinaw sa kanyang pandinig ang mga sinasabi ng kanyang mga kasamahan. Gusto niyang sumigaw at kumilos para takasan ang pinaplano sa kanya, ngunit hindi niya magawa. Naramdaman niya na lamang ang pagbagsak niya sa malambot na kama at ang isa-isang pagtanggal ng kanyang kasuotan nung mga oras na yun. Diyos ko, tulungan niyo po ako.
Kailangan kong makatakas. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Glenn. Hayop ka! Lolo! Lola! Bahagya niyang naimulat ang kanyang mga mata at kitang-kita niya ang pananabik sa mukha ni Glenn habang pinagsasamantalahan ang kanyang kahinaan. Masyado kang pakipot. Ngayon, hindi mo na ako matatakasan. Akin ka na mula ngayon at kung kailan ko man gustuhin, Zoe. Sa akin lang ang bawat parte ng katawan mo. Nang makaraos ang lalaki, ay humahalakhak na lumabas yon at tinawag ang kanyang mga kaibigan. Pinagpasapasahan nila si Zoe na parang laruan. Ano? Saan ka ba galing, ha? Glenn, mga tol, tama na. Maawa naman kayo. Kaibigan natin siya. Tarantado ka pala eh. Laruan lang natin yan. Ano pang hinihintay mo? Manonood ka na lang ba? Ha? Bakla ka ba? Ano? Titikman mo o ipuputok ko tong baril sa bungo mo? Wag, ibaba mo yan. Nakikiusap ako. Agad na inagaw ng binata ang baril kay Glenn at tinutukan ang mga yon. Kapag hindi kayo tumigil sa ginagawa nyo, hindi ako magdadalawang isip na iputok ito sa inyo. Wala kayong mga konsensya, pati babae na walang kalaban-laban eh. Ito na huling beses na may masasaktan pa kayo. Mga demonyo kayo. Ngayon, alam ko na kayo nang halay at pumatay sa kapatid ko. Anong sinasabi mo? Kapatid? Tol, ibaba mo yan. Baka pumutok yan. Sabing ibaba mo eh. Nagpambuno ang dalawa. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril at dumanak ang dugo sa sahig. Bro, napatay mo siya. Anong gagawin natin? Ano pa nga ba? Di ilibing ninyo. Ano pa hinihintay nyo? Iligpit nyo na yan at siguruhin nyo na mananatiling tikom yung mga bibig nyo. Isa-isang nagsilabas ang magkakaibigan at binalot sa kumot ang isa sa kanilang kasamahan. Naghukay ang mga yon sa likod ng rest house at pagkatapos mangiyak-ngiyak nilang inilibing ang kanilang kaibigan. Paano kapag hinanap to ng mga kamag-anak niya, pre? Wala namang kamag-anak yan. Di ba nga? Mag-isa na lang daw siya sa buhay dahil maaga silang naulila at namatay din ang kapatid niya. Malay ko ba naman na isa pala sa mga nabiktima natin yun? Tol, natatakot ako. Baka kulungan ang bagsak natin nito. Di yan. Magtiwala lang tayo kay Glenn. Mayaman at may impluwensya ang pamilya nila kaya kahit anong gusot pa yan, siguradong malulusutan niya yan. Mabuti naman kung ganun dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa makulong, Tol. Bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Zoe na hinang-hina at ramdam ang pananakit ng kanyang katawan, partikular na ang maselang bahagi nito. Dahan-dahan siyang bumangon at hinila ang isa pang kumot at pinantabing sa hubot-hubad niyang katawan. Nakita niya ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig, ngunit ang mas pumukaw sa kanyang pansin ay ang bakas ng dugo sa sahig. Pilit niyang inalala ang mga nangyari at naging malinaw ang lahat nang tumambad sa pinto ng kwarto ang mukha ni Glenn. Hayop ka! Anong ginawa mo sa akin? Manyak ka! Pinagsamantalahan mo ako! Bumangon ka na dyan at ayusin mo sarili mo. Huwag ka na magdrama at gumawa ng kwento, ha? May ebidensya ako na magpapatunay na kung ano man na namagitan sa atin, pareho nating ginusto yon. Gusto mo ba makita? Ha, baby girl? Tingnan mo to. Sinend ko dyan lahat ng sweet photos natin at pati video. Masyado kang wild para sabihin mo na ginahasa kita. Madali lang maniniwala ang lahat kapag sinabi kong may relasyon tayo. Sa'yo, walang maniniwala, Zoe. Wala! Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita! Isa kang traidor! Napakasama mo! Tandaan mo to! Hindi porket mayaman ka, matatakasan mo ng kahayupang ginawa mo! Pagbabayaran mo to! Kayo ng mga kaibigan mo! Babalikan ko kayo! Sige, subukan mo! Kung gusto mo pang makasama ang lolo't lola mo, mas mabuti pang sumunod ka na lang sa gusto ko at itikom mo na lang yang
Hayop! Sige, subukan mo. Kapag nandilim ang paningin ko at nakalabit ko tong baril na to, siguradong ito na ang huling umaga ng buhay mo. Gusto mo ba yan, ha? Walang nagawa ang dalaga habang nakatutok sa kanya ang baril. Nanginginig ang buo niyang katawan at nagbihis. Muli nung isinukbit sa kanyang tagiliran ng baril at kinaladkad palabas ng bahay para isakay ng kotse ang dalaga. Inihatid niya pa yun sa kanilang bahay. Bagamat madilim pa ng mga oras na yon, ay nasisiguro ng binata na tulog pa ang lolo at lola ni Zoe. Zoe, huwag mong kalilimutan yung mga bilin ko, ha? Susunduin na lang ulit kita dito kapag na-miss kita. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ayusin mo yung sarili mo. Bye! Nagngingilid ang luha, sabay itinikom ang kamao habang tinatanaw ang papaalis na kotse ng binata. Hindi ako kasing hina tulad ng inaakala mo. May pera ka lang pero sisiguruhin ko na walang magagawa ang pera mo para isalbang sarili mo, Glenn. Magtago na kayo kahit sa sulok ng mundo. Dahil lahat kayo, isa-isang gagapang papuntang impyerno. Pagbabayarin ko kayo. Malakas na humagulhol at napaupo yun sa harap ng kanilang bahay na sinabayan pa ng malakas na ulan, kulog at kidlat. Greg, gumising ka. Ang lakas ng ulan. Nandyan na kaya si Zoe? Greg, babangon ka muna at silipin mo muna sa kwarto kung nariyan niya yung apo natin. Ano ba naman? Eto na, babangon na ako. Bakit ba parang kinakabahan ako na hindi ko may paliwanag? Pasuray-suray na naglalakad habang humihikab yun papunta sa kwarto ni Zoe. Agad ring bumalik si Lolo Greg sa kanilang kwarto. Ano? Nariyan na ba siya? Wala pa nga eh. Baka doon na magpapalipas ng gabi yun. Hayaan mo na't hindi naman siguro siya pababayaan ni Glenn. Habang nag-uusap ang dalawa, ay narinig nila ang kalampag mula sa kanilang pintuan. Teka, nariyan na yata. Ay, sige na, pagbuksan mo na ng pinto at kumikidlat pa naman. Makabangon nga muna. Aray ko, ang sakit naman ng mga talampakan ko. May nakain na naman yata akong kontra sa akin. Dahan-dahan na bumangon si Lola Fe at sinundan ang kanyang asawa. Nang buksan ni Lolo Greg ang pinto, ay natulala siya sa itsura ng kanilang apong si Zoe. Basang-basa, gulo-gulo ang buhok at mababakas ang galit sa mukha nito. Apo, ano nangyari sa'yo? Ay, Sus Mariosep! Apo, ayos ka lang ba? Bakit kanya ang itsura mo? Lolo, Lola, ginahasa po nila ako. Hayop siya. Demonyo siya, Lola. Apo, hindi. Greg, ano ang gagawin natin? Gumawa ka ng paraan para sila ay pagbayarin. Hirap mo sa akin ang mga hayop na gumawa nito sa ating apo. Kailangan nating ipaalam sa pulisya ang nangyaring ito. Kakasuhan natin sila. Kailangan nilang mabulok sa kulungan. Hindi po. Hindi yan ang tamang paraan para maningil at mabigyan ng hustisya ang ginawa nila sa akin. Mayaman po sila. Kaya nilang bilhin at baliktarin ang hustisya. Gusto kong ako mismo ang pumatay sa kanya. Lola, handa na akong tanggapin ang kaalaman na minsang itinuro niyo sa akin. Babarangin ko siya. Pahihirapan ko siya sa paraan na hindi niya malalaman. Gusto ko makita siya nahihirapan at makita ng dalawang mga mata ko kung paano siya unti-unting nalalagutan ng hininga. Nandidiri ako sa sarili ko, Lola. Dahil sa halo-halong emosyon, bigla na lamang nahirapang huminga ang dalaga at bumagsak ang katawan. Agad namang nasaluyon ng kanyang lolo.
pinagtulungan siya ng mag-asawa na maihatid sa kanyang kwarto. Agad na pinunasan at binihisan yun ni Lola Fe habang umiiyak ang matanda. Awang-awa siya sa kanyang apo, lalo na nang makita niya ang mga pasa sa katawan nito at ang dugo sa maselang bahagi ng dalaga. Makalipas ang 1 linggo, isang tawag muli ang natanggap ni Zoe mula kay Glenn. Hayop ka talaga! Hindi mo ba ako titigilan, ha? Bakit ka ba nagagalit? Hindi mo man lang ba ako na-miss? Ay, siya nga pala. Gusto ko lang sabihin sa'yo na natutuwa ako dahil marunong kang sumunod sa usapan. Dahil dyan, ligtas ang mga video na to sa kamay ko. Isipin mo na lang, ano kaya mararamdaman ng nanay mo kapag nakita niya kung anong klaseng babae ang anak niya? Hayop ka! Sabihin mo sa akin anong kailangan mo. Tapusin na natin to. Tantanan mo na ako. Relax. Masyado ka naman. Mamaya susunduin kita dyan. Miss na miss ka na namin eh. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin pa. At kapag mabait ka, di buburahin ko na yung mga videos mo. Sige, sunduin mo ako. 5:00 ng hapon. Huwag ka mag-alala. Marunong akong sumunod sa usapan. Sana ikaw rin. Agad na ibinaba noon ang cellphone at tumungo sa isang silid kung saan naroon ang kanyang lola. Tingnan lang natin, Glenn. Ikaw at ang mga kasama mo naman ang paglalaruan ko. Lintik lang ang walang ganti. Tama, isama mo ang mga kaibigan mo para magkakasama niyo ring haharapin ang kamatayan. Lola, nagawa po natin. Tumawag na siya sa akin at gusto niya na makipagkita ulit. Mabuti naman, Apo. Ano, handa ka na ba? Kaya mo ba talaga? Kayang-kaya, Lola. Ano pat naging apo niyo ako kung hindi ko kayang gawin ang mga itinuro ninyo? Basta ako nang bahala. Mula sa sandaling lumabas ka sa bahay na ito, sisimulan ko na rin ang ritual. Ito lang ang kailangan mong dalhin. Kailangan mong ipagpag ang laman ng panyong ito sa oras na masinghot nila ang alikabok na nababalot ng aking orasyon na para lamang sa kanila ay tuluyan mo na silang mamamanipula. Heto ang garapon. Narito ang mga insekto na siyang magiging katuwang mo na sindakin sila. Kahit ano pang pagmamakaawa, huwag kang panghihinaan ng loob at magpapadaig sa awa. Walang dahilan para kaawaan ko sila, Lola. Wala akong ibang nararamdaman kundi galit at isa lang ang gusto ko. Katapusan ng kanilang buhay. Higit pa sa pagpatay nila sa sarili nilang kaibigan na nagtangkang tumulong sa akin. Silang dapat mamatay at pinagpipiyasan ng uod sa hukay. Ipinagpatuloy ni Lola Fe ang kanyang paghahanda para sa kanyang isasagawang ritual. Bandang 4:00 ng hapon, palakad-lakad na sa sala si Zoe habang tinititigan ang orasan. Samantala, Pasensya ka na, Lucas. Alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan ng aking apo. Ngunit wala akong ibang malalapitan sa ngayon kundi ikaw lamang. Gusto ko lang masiguro ang kanyang kaligtasan. Ano po ba nangyayari, Lolo? Ano po bang nangyari kay Zoe? Inilahad ni Lolo Greg ang masalimuot na pinagdaanan ni Zoe kay Glenn at sa mga kaibigan nito na labis namang ikinalungkot ng binata. Hindi ko man lamang siya nagawang protektahan sa mga hayop na yun. Kung bakit kasi napakatigas ng ulo niya eh. Binalaan ko na siya pero hindi siya nakinig. Huwag ka mag-alala. Masakit man sa kalooban ko ang nangyari sa kanya pero alam ko na pagkatapos ng lahat ng ito, marami siyang matututunan. Sana'y makita niya ang halaga ng payo natin sa kanya. Ay, alam mo, maging kami ng Lola Fe ninyo ay nahihirapan din ang loob dahil ipinagkatiwala namin sa mapagpanggap na demonyong yon si Zoe. Matapos sabihin ni Lolo Greg ang kanyang plano, ay agad naman na silang naghanda ni Lucas.
Sakto namang wala doon si Mang Arnel, kaya agad na rin silang umalis upang masigurong masusundan nila si Zoe sa pupuntahan nito. Wala na po bang ibang paraan? Baka po kasi lalo lamang siya mapahamak. Kailangan niya pa po ba talagang makipagkita sa Glenn na yon? Oo, dahil gusto niyang gumanti. Huwag ka mag-alala. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi nga lamang ako mapapalagay kung maghihintay lamang ako sa bahay. Bilisan mo na at siguradong susunduin niya na si Zoe. Sakto namang pagdating nila sa may bahay ay natanawan pa nila ang sasakyan ni Glenn. Samantala, nagliliyab na ang apoy ng mga kandilang itim, at kahit bahagyang may kalakasan ng hangin mula sa bintana, hindi namamatay ang sindi ng mga yon. Sinasabayan ng mga kahindik-hindik na mga salitang binubulong sa hangin ni Lola Fe. Sa pagkagat ng dilim, unti-unti mo nang mararamdaman ang lakas ng itim na kapangyarihan na babalot sa iyong pagkatao, aking apo, upang paslangin ang mga walang pusong nang abuso sa iyo. Wala silang karapatan na gawin kang parang bagay na pwede nilang paglaruan. Walang sino mang babae ang dapat dumanas ng kahalayan at gawing lisensya ang pagiging mayaman at maimpluwensya para gumawa ng krimen. Nang makarating sa rest house, wala pa ring imik si Zoe. Naglalakad lamang yon na parang wala sa sarili. Hinila siya sa braso ni Glenn at hinagkan sa harapan ng mga kaibigan nito na nag-iinuman at bahagyang may tama na nung mga oras na yon. Kahit sukang-suka na ang dalaga, ay pinipigilan niya muna ang kanyang sarili at sinasakyan lamang ang gusto ni Glenn. Sige lang, magpakasaya na kayo dahil bilang na ang oras ninyo. Binunot ni Zoe ang panyo at ipinagpagyon ng 3 beses. Matapos abutan ng tagay si Glenn ng isa sa mga kaibigan nito, nilagok niya yon na animoy sarap na sarap dahil sa katamtamang lamig ng alak. Bigla na lamang natumba ang isa sa kanyang mga kaibigan at nagkikisay. Ha? Teka, ano nangyayari sa kanya? Lason. May nanlason sa kanya. May lason ng alak na iniinom ninyo. Napatakbo pa ang isa sa mga yon at pilit na isinusuka ang kanyang nainom. Lahat ng mga kalalakihan ay napapahawak na sa kanilang dibdib at lalamunan dahil nararamdaman nila ang paninikip ng daluyan ng kanilang hininga. Sinong hayop na naglagay ng lason sa inumin natin? Mapapatay ko kayo! Wala. Hindi namin alam. Imposible. Zoe, tulungan mo kami. Humingi ka ng tulong. Ano ba? Hindi mo ba ako naririnig? Tulong? Bakit naman ako hihingi ng tulong para sa mga taong katulad ninyo? Ano naman kung mamatay na kayo ngayon? Hindi ba dapat magpasalamat pa ako dahil ikaw at ikaw na dapat lang yan sa inyo? Pare-pareho lang kayo, mga mamamatay tao. Hayop ka. Anong pinaplano mo? May kinalaman ka ba sa lahat ng ito? Mas hayop ka, kriminal. Gusto ko lang malaman nyo na bilang na ang oras nyo, pero gusto kong masulit ninyo ang natitirang minuto ng buhay ninyo. At oo, ako ang magbibigay hustisya para sa lahat ng naging biktima ninyo. Hindi sa lahat ng oras, lahat ng biktima ay mananatiling talunan dahil sa pananakot mo, Glenn. Hindi makakilos ang mga lalaking noon ay naninigas ang mga paa at gumagapang sa sahig. Kinuha ni Zoe ang isang botelya na nakalagay sa bag niya at binasag yun. Sa isang iglap, gumapang ang mga alupihan, linta, ipis at naglalakihang daga na hindi nila malaman kung saan nagmula, sapagkat napakarami at halos mapuno ang balkonahe kung saan sila naroroon.
Sinabayan pa yon ng pagliliparan ng mga mababahong insekto mula sa labas ng bahay. Gumapang ang mga lalaking tanging pagsigaw at pagdaing lamang ang kayang gawin. Pumasok sa butas ng kanilang tainga ang mga ipis at ang alupihan ay lumalabas sa mga nakabuka nilang bibig na sinabayan pa ng malansang dugo. Nang makita ni Glenn na wala ng buhay ang kanyang mga kaibigan, ay lalo lamang siyang nagalit. Tama na! Ang sakit! Demonyo ka! Alagad ka ng dilim! Pinatay mo sila! Kasabay ng biglang pagkawala ng mga insekto, kinuha ni Zoe ang isang bote at binasag iyon sabay itinutok sa leeg ni Glenn. Ako? Mamamatay tao? Ano bang ginawa ko? Wala naman, di ba? Malabo ba mata mo? Hindi mo ba nakita, Glenn? Yung mga insektong pumatay sa kanila at nalason nga sila, di ba? Pero alam mo, bilib talaga ako sa'yo. Napakatapang mo. Umaaray pero palaban ka pa rin talaga. Ayan, hawakan mo to. Ito kasi ang magliligtas sa'yo sa labis na takot at sa sakit na nararamdaman mo. Kamatayan! Hindi ka na masasaktan at mahihirapan kasi wala ka nang mararamdaman. Hindi mo ako mapapatay. Humanda ka sa akin kapag... Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit? Kaya pa ba, ha? Tingnan mo nga yung sarili mo. Kawawa ka naman. Bigla na lamang sinusugatan ni Glenn ang kanyang sarili mula mukha at sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pilit nung pinipigilan ang kanyang kamay na kitlin ang kanyang buhay. Sa isang iglap, bigla niya na lamang narinig ang boses ng pinatay niyang kaibigan na nagmamakaawa sa kanya. Tama na! Tumigil ka na! Patay ka na! Tantanan mo na ako! Gumapang yun ng gumapang na animoy takot na takot at pilit na tumayo hanggang sa matumbayon at natusok sa leeg ng hawak niyang basag na ulo ng bote ng alak. Habang nakasaksak yun sa kanyang leeg, ay umaagos ang sariwang dugo, sabay ng panlilisik ng mga mata ng binata. Agad na umalis si Zoe at ilang sandali pa, tinamaan ng sunod-sunod na kidlat ang bahay na yun na pinagsimulan ng sunog. Nagulat si Zoe nang pagkalabas niya sa tarangkahan ay naroon si Lucas at ang kanyang lolo Greg. Wala ni isang salita. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang lolo at ng maluhaluhang si Lucas. Umalis na tayo. Hindi na tayo maaari pa magtagal dito at baka may makakita pa sa atin. Walang bakas na may iiwan katulad ng mga ibinaon nilang katotohanan, Lolo. Pero sa ngayon, tapos na. Wala na siyang mabibiktima pa. Sa pagkasunog ng malaking bahay, wala ni isang nakaligtas ng gabing yon. Lalo na't makalumang estilo at karamihang parte noon ay yari sa kahoy. Sa pagkamatay ni Glenn ay biglang naglabasan ang ilan sa mga naging biktima niya at nabulgar din ang sikreto ng mapang-abuso nilang pamilya. Makalipas ang ilang buwan. Tahan na anak, huwag ka nang umiyak. Matanda na ang lola mo at mas mabuti na rin to kesa nahihirapan siya. Nay, pakiramdam ko kasalanan ko ang lahat ng ito. Dahil sa kagustuhan kong gumanti, nawala tuloy sa atin si Lola. Huwag mong isipin yan. Sadyang hanggang dito na lamang talaga ang buhay niya. Nakikiusap lamang ako, anak. Sana ngayong nandito na si nanay, magkasama na tayo. Talikuran mo ng kung anumang itinuro niya sa'yo. Gusto kong magsimula ulit tayo at makabawi sa panahon na wala ako sa tabi mo. Tart, mahal na mahal kita. Hindi ko akalain na ganito pala kalungkot kapag hindi ko na naririnig ang pagtatalak mo. Makakasugal na ako ng walang magagalit, kaya lamang ay wala na akong makukupitan ng aking pantaya. Huwag kang mag-alala.
Hindi na ako maghahanap ng iba katulad ng pangako ko sa iyo. Basta sunduin mo rin ako kaagad at baka makahanap ka naman ng iba dyan. Sa paglipas ng maraming taon, pareho ng maayos ang trabaho ni na Lucas at Zoe. Ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa malalim na pagkakaunawaan. Naging magkasintahan sila sa loob ng 1 taon hanggang sa nagpasya ng magpakasal. Kasama rin nila sa bahay ang kanyang ina at Lolo Greg na umaalalay naman sa kanila bilang bagong mag-asawa. Lucas, bumangon ka nga. Nagugutom ako eh. Gusto ko yung mangga, yung hilaw na hilaw pa, tsaka malambot pa yung buto. Saan naman ako kukuha niyan? Di sa kapitbahay. Tulog naman sila ngayon eh. Tsaka sa dami ng bunga noon, grabe naman, hindi nila mapapansin yun. Sige na. Ay, pambihira naman kung maglihi ka, mahal. Hindi ba pwedeng ibili na lang kita bukas sa palengke? Alam mo kung ayaw mo, ako na lang. Ako na lang ang aakyat. Oh, tinutoyo na agad. Eto na, kukuha na. Ay, okay na to, basta wag lang alak ang maging cravings mo. Ano sabi mo? Wala po. I love you. Oh, thank you, tatay namin. Ingat ka ha, huwag ka mahuhulog. Ay, alam ko namang mahal kita, pero minsan, napapatanong talaga ako. Bakit ba kasi ako nag-asawa? Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Pasensya na po kayo kung hindi nakapag-upload si Enteng last week. Mga dalawa, absent, sorry po. Nagkasakit lang po si Enteng, ngayon medyo basag pa ng konti yung boses natin, pero pilitin na nating mag-upload. Sayang ang pagkakataon at ang mga araw, ang paghihintay ninyo, pasensya na po kayo. Maraming salamat ulit sa walang sawa niyong pagsuporta. Meron tayong shoutout. Simulan po natin kay Reno Sabas. Hi kay Corazon Ingay. Hello po kay Dimples Yumi, kay Manny Maniego. Shoutout kay Evelyn Reyes, kay Catalea Soto, kay I Love Traveled. Hi kay Michelle, kay Jomar Tabacon from San Juan City, Manila. Shoutout kay Mel Santarita sa Buendia family, Billy Ray, Jenny May, at kay Ray from Lucy Buendia. Hello po kay Monica Nieves. Shoutout kay Mary Jane Alitin, kay Josie Anivan, kay Lynette Reparado. Hello po kay Gay Somodio, kay Mea Espiritu, sa Galedo family from Rai. Hello po kay Merlinda Balidoy, kay Red Stone, sa RGW Garments from Basta Mage ako. Hello po kay Angelis Gudilosao. Hi kay Amiyong, kay Febe Ranada, kay Arlene Torquiza, kay Mary Ann Pesino. Hi kay Minky Aswang Stories. Shout out po kay Sheena Enriquez, kay Kat Burglar Cutie. Hi kay Charlene Gumansing, kay Analie Valiega, kay Sean Samuel Sebastian from Chon Cham Cheb. Hello po kay Edgardo Fontanilla, kay Desiree De Los Santos, kay Merly Amistad, kay Vicky Abut, sa Yalmus family po, kay MGS14. Hi kay Susana Llobrera, kay Josephine Dordas from Patrick Dordas. Hi kay Joseph Orpano, kay Newlydine Alipda, kay Leona Taytay. Hello po kay Resel Galope, kay Era Sera, kay M. Rose Strong OFW in Kuwait. Shout out din po kay Alma Naong, kay Honey Austria, sa Imperial Grefaldia, Zamudio family from Maria Grace Grefaldia, kay Irma Umali, kay Blue 90. Hello po kay Belen Malbas, kay Yak Queen, kay Linda Denina, kay Inday Boni from Teresita Perhes, kay Marvin Arce, kay Christy Gaitan. Shout out po kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Baby Dang Cordero, sa Tambalan family from Hilda Gabuya. Hi kay Amy Bog,
kay Jessica Rojas, kay Manisan Mamot Mabtaya, kay Hondra Delin. Hi kay Kalampanog Vlog from Jenaline Rodrigo. Hello po kay Jennifer Sacris, kay Erica Ember, kay Chona Baynosa from Malaysia, kay June Semiliano, kay Lovelyn Poras ng VC Surala, South Cotabato from Diaries Yuki. Hi po kay Basanta Mila. Shout out kay Hana Maylin Sesgundo, kay Lydia Lopez, kay Sally Roldan, Merly Fatalia, Maria Cristina, Katrina pala Manyakap, kay Ami Viray, kay John Rex Povadora, kay Boss Aaron Bautista, tawagan mo naman ang babe mo na si Ma'am Jonah My Loves. Hi kay Lisa Bartina, kay Josephine Suganob, kay Caroline So. Hi kay Habi Mitsuru at kay Raquel Hasegawa. Hi po kay Jade at Faith Briones Batarilan from Trio Cavibes. Hi po kay Trico Das Animation. Hi kay Alfredo Siguya, kay Alfreda Alano, Mirna Lampasa, Jaime Lampasa from Lucy Buendia. Hello po kay Lenemy Roldan. Hi kay Mardy Suzuki, kay Emmanuel Christian Zorilla sa Cacalda family from Corazon, Cacalda, kay Maria Benitez. Hi po kay Mariam Duca, kay Chris Gel Mamado, kay May Megs, kay Jessica Benlayo, kay Toti at Robert from Junel Fuentes. Hi kay Ryzen Ryle, kay Joy Joy Nisperos, kay Arnel Claridad, Lucy San Jose, sa Perez family from Kim Seika. Hi kay Maricel Aberia from Bicol. Hi po kay Cliven Dubalan, kay Asodisen Cerila, kay Christian Azuela from Wifey Sara Abordo. Hi po kay Robely Solibo, kay Jacob Velasco, kay Chris Alcantara. Shout out kay Marian De La Fuente, kay Lydia Torila, kay Bewon, at kay Girly Longavela. Maraming salamat po ulit sa pakikinig sa Kwentong Enteng. Mag-iingat po tayo lagi, alagaan po natin ang mga sarili natin. Huwag po kayo magkakasakit. Ako lang pwede, kayo bawal. Maraming salamat po ulit mula sa Kwentong Enteng.